in another topic lang po, si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from? And ano-ano pong gain or legacy ng administration ang posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto? Unang-una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Hindi po biro sa isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Nung nalaman niya na may mga korupsyon, kailangan ng mananagot, paimbestigahan na niya. Isa na yun sa kanyang tatak, ligasiya. Paano yun? Yung ligasiya, halimbawa, isa kang leader, isa kang kailangang matatag ka na leader. May makikita ka talaga, maalala ng mga tao, na maganda mong nagawa. Halimbawa, itong tulay, itong malaking gusali na andyan lahat yung pangangailangan ng publiko. Yun, halimbawa, magandang transportation system. Nagdagdag ka ng yung karsada na matuwid na malawak, na walang disturbo, na makapagbiyahe ka ng ligtas. Yun, makikita mo na ito ang proyekto, ito ang legacy ng ating Pangulo. Makikita kahit hindi nasasabihin. Pero pag sasabihin naman na nag-imbestiga, abay, paano yun? Paano makikita yun? Kailangan pang ikwento? Di ba pwede sabihin na, halimbawa, ako, bata ako, sabi ko, Tay, ang ganin na itong tulay dito Napakalawak yung tulay dito at saka napakaliwanag paggabi. Ang daming ilaw. Sabihin ng aking ama, yun ang legacy ng Pangulo dati. Yung matapang na Pangulo talaga. Marami siyang proyektong nagagawa. Pero pag sabihin naman natin, Tay, bakit ang baha dito, Tay? Bakit naman ito ni baha? Laging umaapaw ang sapa dito. Sabihin na naman, legacy ito itong Pangulo dati. Dahil yung yung budget niya dito, nakorap. Kaya hanggang ngayon, hindi gumagana yung pumping station. Dahil station lang andoon, walang pump. Pero anak, huwag kang mag-alala. Hanggang ngayon, pinaimbestagahan pa niya. Wala pang napanagot. Yun ang kanyang legacy. 6 na taon ang nakaraan. Wow. Buisit na buhay. So maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. Talagang hindi malimutan. Lalo na yung binaha. Na nalaman niya, itong lugar na binaha namin. May malaki pala itong budget. Bakit hindi alam ng Pangulo? Para lang natutulog sa kangkungan. Nalaman na lang niya, wala pa pala dyan. Yung pinagyabang na niya, 5,500 flood control project. 2 araw nakalipas. Binaha, ayon. Binulgar ng kalikasan. Wala pala. Bakit ka magyabang? Ito po mga kababayan na ito. Square na muna tayo rito Alam mo, may isa kang bagay pagyabang. Hindi po pagyabang na kwento lang. Kailangan mo ipagyabang. Iba yung status mo magyabang wala ka sa inuman. Wala ka sa kanto. Nakatayo ka sa podyum, harap ng mga opisyalis na kasama mo katrabaho sa gobyerno. At napag-alaman, naka-live yun, makita sa buong sambayan ng Pilipinas. Tapos yun ipinagyabang mo.
Tapos yung pinagyabang mo, hindi mo na-verify, pinakain ka lang ng ibak. Tapos yung pagkain mo na pinakain sa'yo, tapos bakit to nangangamoy? Hindi mo naman tinitingnan kung basura pala yung tinapon sa'yo. Pangulo ka nga, pinaka-highest ka. Kumbaga, sa parte ng katawan ng tao, ikaw nasa tuktok. Anong nasa tuktok? Parte ng ulo. Anong nasa ulo? Utak. Maliban lang kung ang ulo may utak. Pag wala, halimbawa meron, pero stagnant. Kung sa rito pa yung expression dito, what to do, yani? Ay, na. Tuloy. Proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Ito po ang masasayang kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy. Ito Madam, paano ipapatuloy yun? Halimbawa, wala ng krisis. Yung pagpapauwi ng mga OFW, pag wala ng krisis, halimbawa yung susunod niya, wala ng krisis, ipagpatuloy pa rin yun. Pilitin natin pa uwiin. Dahil ito ang legacy, kailangan ito ipagpatuloy ng sunod na Pangulo. Kailangan to, balagbagan na lang to ang mga bayan. Kailangan ito ipagpatuloy. Ito ang ginawa ng Pangulo, ha? Ito wala ng krisis. Ito isa-isa ko lang dito para bang yung komento ko dito ginawa ko lang word for word, pero ano lang to. Alam mo ito si Ate Claire kasi pinaka-paborito ko to. Parang hindi makumpleto yung araw kung hindi ko to makikita. Hindi ko to marinig ang kanyang mga malumanay na mga boses at lalo na kung magsasalita siya at lagi siyang parang nagtatanong. Ay, nako. Tuloy, ate. Miss you, ate. wain ng Pangulo. So nakakahinayang po talaga. Dahil baka mamayagpag, muli, ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan, papanagutin ang dapat na managot. Hindi. Sabi ni Inday BP Sara, pag siya ang makaupo, hindi pwedeng walang mananagot sa nangyari ngayon. Walang litas, pati ipis. Ay, nako. Wala problema. Ate Claire, yung mga legacy na yon. Iyon ang promise niya, Sabihin ko lang dito, ito nga sinasabi ni BP Sara, yung sabi niya, pag siya nakupo, hindi pwedeng walang mananagot sa mga nangyayari sa ating bansa ngayong panahon. Ngayong administration, ang daming binabaluktot ng mga batas, kailangan may mananagot dyan sa mga taong gumagawa. Yan. At sinasabi na niya, hindi para magpatuloy siya sa trabaho, hinayaan niya, yun ang designation, yun ang ibibigay niya sa kanyang magiging vice. Yung magiging vice presidente ni Inday Sara, siya ang gumagawa ng paraan para mapanagot ang mga taong gumagawa ng kabulastugan sa present na administrasyon. Tuloy. Katanungan, Mads Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Ma'am, sabi po ng Pangulo nung nakaraan na magkakaroon ng tupad program ang gobyerno para dun sa mga driver, yung mga nasa transport sector na naapektuhan po nitong oil crisis. Ano po yung magiging latag dito ng gobyerno? Paano po? Sa ngayon po ay fina-finalize pa lang po ito.
sa ating pong pinarating, nagkaroon na po ng meeting kahapon at magmi-meeting pa po muli kung ano po ang dapat na guidelines at kung paano po ito maipapatupad. So, ngayon po ongoing po ang deliberations patungkol po dito. Ma'am, magkakaroon po ba ng panibagong pagpapalit sa leadership ng ibang department? Hindi pa po na ipapaabot sa atin kung meron sa ngayon. So far, tiwala pa naman ng Pangulo sa lahat ng head ng departments. Opo. Kahit yung Secretary of Energy na wala ng energy. Papalitan na yon. Saan ka pa? Nag-attend ng hearing doon sa Senate, inaantok. Saan galing yon? Parang galing sa diskuhan. Iwan ko. Sabihin natin na wala siyang tulog dahil sa kakaisip niya. Hindi ha. Pag may ibang ginagawa yon. Alam mo mga kababayan, alam mo to, pag hindi magaling ito naman yung mga president, ito naman ang mga advisor nila, ito mga secretaries nila in every department, yung mga pinakamalaking departamento sa ating bansa. Energy, DPWH, Health, Justice, saka sa ating tawag dyan, local government. Pag yung mga secretaries na yun, mahina yung kukuti, mahirap sa diskarte nila. Hindi sila makapag-diskarte. Walang output ang Pangulo. Dahil ang mga secretaries, yon ang inputs. Inputs lahat. Kaya mag-meeting sila. Cabinet meeting. Dito ngayon sa crisis, ikaw, nasa energy, anong gagawin natin dito? Kung sabi sa energy, sino ba yung mga producer? Sino ba yung mga entity na involved dito sa energy? Sino ba yung controlling agencies dito? Walang control ang controlling agency. Baliktad ngayon ang mga agencies, sila ang kinokontrol ng mga entities na nagpapatakbo sa ating bansa. Halimbawa, yung DTI, hindi sila sabihin natin, puwersa na huwag mo na ipilit yung presyo ng bilihin natin. Dahil kontrolado ng mga importer, kontrolado ng mga exporter. Ito ang mga regulating agencies sa ating bansa na instead sila mag-regulate pero sila ang na-regulate ng mga entities na kanilang, kumbaga kanilang client. Diba, ako importer. Sabihin na, i-press mo na, hindi pwede yun. Pwede yun. Rugi tayo. Mawala yung tungpats natin. Tapos itong mga sekretary, takot mawalan ng tungpats. Sige na lang. Daanan lang natin dito sa umano'y diplomasya. Sinong kawawa? Tayong nasa baba. Pinaglaruan tayo mga kababayan. May nakita ba tayo mga cabinet meeting? Hindi tulad dati sa panahon ni PRRD, every Friday ba yon? Na mga oras, lagi kong pinabantayan dati yon. Namimiss ko yung mga time na si PRRD pa yung Pangulo natin. Yung mga cabinet meeting, naka-live sila, anong gagawin nila. Pero ngayon, pati yung cabinet secretary, yung energy secretary, pag hindi ipapatawag, hindi sumipot. Saan ka pa? Ha? Yun ang idagdag natin sa kanyang legacy. Sunod na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Ay, ma'am. Related lang po dun sa tanong ni Rapi about the workers. Yung TUCP, nagkaroon sila ng panawagan, ma'am, na sana magkaroon ng 5,000 ayuda rin para sa mga minimum wage earner. Possible po ba to? Katulad ng sinabi natin kahapon, lahat po ng suggestion ay aaralin. Nothing is off the table.
Pero kailangan po natin unahin ang dapat na mauna na bigyan ng ayuda, nauna na po natin binigyan ng transport sector. Yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. At inuuna rin po natin ang mga maaaring ibigay na tulong sa lahat ng kababayan. Hindi po ito namimili yung 50% discount sa MRT, LRT, libreng sakay. So lahat po na maaaring ibigay na Ano yung nasa mga probinsya, madam? Diyan sa Manila, MRT, LRT, libreng sakay. Paano sa probinsya? Walang MRT, walang LRT. Lahat ng mga buses, mga transport doon, private. Ano yon? Paano yon? Nakatutok lang kayo dyan sa Maynila. Tapos sabihin niyo lahat. Pero ang pinagbasihan ninyo, Maynila. Maynila lang, pinuntahan Maynila. Paano nga ho maramdaman lahat? Paano yun sa probinsya? Maula Apare hanggang Hulo. Mali o yun, mali. Hindi talaga. Fraction lang. Hundreds. Thousands. Napakanipis. Fractions natin, thousands. Abot kaya na yung nabigyan ninyo ngayon ng ayuda, nakaabot kaya ng 100,000 na katao? Nakaabot kaya ng 100,000 na katao? Pakireport nga. So, tingnan natin yung mga listahan. Yung nabigyan ng nabigyan ng ayuda ngayon. Halimbawa, 100,000, 200,000, 500,000. Tapos ang populasyon ng Pilipinas, 100 million. Paano mo masabihin na lahat? Kaya mali yun, yung ayuda-ayuda. Ba't isolusyon yun? Kung baga, hilamos lang, kunti lang yung tubig, pag ganun mo, mata mo lang, muta mo lang yung kinuha mo, hindi mo nakuha yung libag. Pag ako, Pangulo yan, hindi ko din pwede ipagyabang yon. Gaano ka, yung populasyon, yung mga tao na kung ako nagrepresenta ako dun sa mga ganong kadaming tao, tapos ilang thousands lang sa quantity sa buong populasyon, ang mapagbigyan mo, sabihin mo na lahat. Lahat yan, pati daga, dahil ikaw para may kontrol sa buong Pilipinas, pati daga, iyo. at kakayanin ng budget ng Pangulo ay rather ng gobyerno. Budget ng Pangulo. Presidente talaga. Alam mo natin, yung nakikita ko nung mga posta, nung mga early, mga third week, second week ng bigay ng mga ayuda na may mga logo sa DSWD, tapos yung mukha ng Pangulo natin nandoon eh. Alala ko natin, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala, hindi siya, ayaw niya yung ipadikit yung mukha niya, pakita yung mukha niya. Gusto man ng mga tao, pero ayaw niya. Pero ngayon, may nakita ako, wala ng mukha, pero andun yung pangalan niya. Pangalan ng bigas. Doon pa rin yung mga initial. Ito po mga kababayan, ito ang nakakamiss sa
dating Tatay Digong, siya pa ang Pangulo, hindi natin yung makikita. Yung trabaho talaga niya, yung mga tao na magsabi ito talaga, ginagawa talaga ito ng Pangulo para sa atin. Hindi na kailangan ipagyayabang pa, ibandilyo pa, papangalanan pa. Pero ito, ako po, kita natin. Laging binabandira ang Pangulo, ang Pangulo, ang Pangulo, ang Pangulo. Ito, tagapagsalita ng palasyo, representing palasyo. Pero ito si Ate Claire, representing Bongbong Marcos. Sabi na lang ang Office of the President. Sabi, katulad ni Inday Sara, sabihin naman ang Office of the President nagtatrabaho. Hindi sinasabi na ang Vice Presidente ay nagtatrabaho. Hindi. Ang Office of the Vice President nagtrabaho. Sila worker lang sa institusyon. Bibigay po yan. Ma'am, can we get the reaction of the palace post? Yung Philippines daw po, yung kauna-unahang bansa na nag-declare ng national energy emergency. And also, can we get the reaction of the palace on the looming rotational brownouts and declining electricity supply? Bukod sa mataas na presyo ng langis, tag-init na rin po kasi at may mga ginagawa na po ba yung gobyerno para sa nagbabatang krisis, hindi lang sa langis kundi sa kuryente? Yung unang tanong, ano yung unang tanong? Yung Pilipinas yung first. Okay. So, kung tayo po ang kauna-unahan nag-declare ng state of energy emergency, yan lamang po ay nagpapatunay na ang pamahalang ito ay hindi po nagbabagal sa kanilang pagkilos. Nga, nagbabagal. Saka na nag-emergency, na inupakan na ng presyo ang gasolina. Dapat sana, pagputok pa lang, sabi, wala na, ito nang gagawin natin ha. Wala na tayo dito. Dahil sila alam mo natin ang Pangulo. So nakita ko dito ha, ilang mga clips, video clips nakikita ko dito. Isa sa mga statement ni dati Pangulong Duterte, nabanggit na niya ito, na sinasabi niya itong sumusunod sa akin, kawawa talaga. Kunti na lang. Gusto niya minabadaliin na niya para bumaba na siya bilang Pangulo dahil alam na niya na magkaroon talaga ng problema sa enerhiya. Problema tayo sa oil dahil wala tayong oil. Bakit nalaman? Bakit may prediction ang dating Pangulo? Dito, kaya siya naghahanap. Nakipagkaibigan siya sa lahat na may mga oil o mga taong posibleng makakuha ng oil na may malaki-laki silang deposit sa oil, malaki-laki silang na-imbak na oil in case of emergencies, magagamit nila at tayo ay wala. Kaya nakipagkaibigan ang dating Pangulo. Anong ginagawa sa administrasyon ngayon? Yung mga kapitbahay natin inaaway. Ang laging pinaglalaban ang West Philippine Sea, hanggang inaway. Ngayon, kung mabuti kang kapitbahay, kung anong wala sa'yo, pwede ka naman makahingi. Sabihin na lang, wala naman. Halimbawa, dito tayo sa China, pinakamalapit at malaking, pinakamayaman na kapitbahay natin, China. Doon tayo talaga makahingi ng tulong dahil sila ang mayaman. Alangan naman tayo doon manghingi sa mas pobre pa kaysa atin. Doon talaga tayo manghingi sa mayaman dahil meron sila. Halimbawa, may na-imbak silang mga fuel na tumatagal pa nang sabihin natin, 1 taon.
Sabihin natin, late na tayo ng isang buwan. Pwede naman tayo makausap, o Mr. President, pwede ba kung makahingi ng kunting tulong sa'yo, maka-replenish ka naman lamang siguro sa amin mga pang isang buwan na konsumo namin. Pwede ba ako makabili dyan sa inyo? Kung magkano yung bigay mo, basta magkaroon lang kami, pwede. Diba? Kung makipagkaibigan. Pero anong ginawa? Nakipag-away. Doon nakipagkaibigan sa mga palaaway. Alam mo dito, side ship ko dito si Trump ha. Nakabullshit din tong tao to. Lagi lang dinadaan sa tapang-tapangan. Ano ngayon? Itong administrasyon natin, hindi sila maka-China. Maka-state sila. O ngayon, anong resulta? Amerika ba yung nagbibigay sa atin ng ano? Wala. Ginagamit lang tayo. O tuloy-tuloy. Kunti. Itong energy emergency na inihayag ng Pangulo ay para po maibsan, para po mapigil na magkaroon ng krisis dito sa Paano mapigilan? Krisis na nga. Hindi na mapigilan yon. Andoon na tayo. Hindi na nakapagbiyahe yung mga jeepney driver. Sabi natin, mayroon yung oil, mayroong fuel. Hindi na nila ma-afford, hindi na balanse. Pag hindi na balanse, crisis na tawag dyan. Hindi na ibig sabihin na walang ang sa kanila energy crisis. Tapos sabihin pa na maibsan or makontrol o mapigilan, hindi na nga napigilan. Ando na Mali kasi yung declare, kahit ano pang sasabihin natin dito, yung mga sinasabi nyo salungat sa sinasabi nyong emergency. Dahil karamihan, kanina pa, sa pag-umpisa mo pa lang, ang laging inaaral. Isang buwan na, wala pang natutunan. So inuuna na po natin lahat bago pa man tayo humantong sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa. Dulot nitong krisis sa Middle East. Kaya nga, ito assessment ko dito mga kababayan may natumbok pang sagot itong tagapagsalita natin. Komportable ba itong mga nagtatanong sa mga sagot? Kaya ako wala akong, hindi naman sa sinasabi ko nga hindi ko pero specific itong may mabanggit man lang siya na isa. Wala. Lahat lang ang Pangulo nakadepende doon. Lahat lang siya nakadepende. Walang nasasabi na ito ang sabi natin na imperative ng Pangulo natin. Puro request. Puro pakikiusap. Puro pag-aaral. Tapos yun ang approach mo during emergency. Kailangan imperative approach, hindi request. Para ka lang nagtatanong, nakikiusap, nangingi, para tayong inaapi. Example lang, sabihin lang natin, pwede ba ako makahingi ng tubig? Yung sinabihan mo, pwede yun ibigay, pwede hindi. Pero pag sabi mo, akin na yung tubig mo. Sa gusto mo sa hindi, imperative ibibigay mo. It's an order.
Parang sundalo kaya tinatawag siya commander-in-chief eh. Diba sa mga sundalo, pag sabi na gapang, gapang, hindi sinasabi mo, can you please crawl? Can you please stand? Can you please face to the right? Can you please face to the left? Can you turn back? Di ba hindi? Pag sabing left face, right face, forward march. Di ba sabi, please, can you please march? Can you please forward march? Kailangan iparated, kailangan kuman. Mali, yun ang wala sa ating Pangulo. At hanggang dito lang po. Ito po si Rene Bay. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Binalabag lang natin dito si Ate Claire. At hanggang sa susunod nating video, kita-kita tayo. Bye-bye. God bless sa ating lahat.